Hi, kamusta po mga carbon lover? Meron nga pala po tayong biniling rear cover po to ng Honda Click, yung sa handlebar po. At si boss nga pala po nag-chat po sa akin kasi gawa po kasi na magpapagawa daw po siya ng rail carbon fiber na forged carbon. Ang sabi ko naman sa kanya, bibili na lang po na tayo ng bago para ang mangyayari po, i-add swap na po na lang natin para hindi po siya maabala at para magamit niya pa po yung kanyang motor. Unang step mga guys, lihain po muna natin ng 120 or 80. Kung makakita po kayo ng mga malalaki po ang gasgas at yung pagkakalmot ay umano na yung plastic, lihain nyo po siya ng medyo hindi matalas po na liha. Kasi kung ipupuro nyo po na matalas po ang liha na gagamitin nyo, nagkakaroon po siya ng kalmot na mga lumalabas yung pagka-plastic. Kasi nagkakaroon po rin po siya ng react dun sa pag nagpipinish na po kayo. Dapat medyo makinis lang din po siya. Tapos may gaspang. Para sa ganun, pag halimbawa nag-apply na po kayo ng forged carbon, hindi po siya bubukol. Yun po ang paraan. Tapos kakaskasan niya po siya ng cutter. Yung cutter na matalas lang po. At mag-focus po kayo dun sa mga part ng mga kantuhan. Kasi yun po yung mga madadalas po na hindi po siya kinakapitan ng mga resin. Gawa po kasi kanto na po siya. Mag-focus lang po kayo doon, kaskasan nyo lang po ng cutter. Sunod na step, maghalo po tayo ng resin na may toner. Doon nga pala po sa nagmi-mix po ng resin, sa paglalagay nga pala po ng hardener, wag naman po kayo sumobra po ang dami po ng hardener. Once po kayo nag-mix na po ng mga resin na may hardener, at kung alam nyo na mabilis siya tumigas, isa lang naman po ang gagawin nyo, babawasan nyo lang po yung hardener doon sa mix nyo sa resin. Kasi kung paulit-ulit nyo lang po ginagawa po yung dami po ng resin at dami ng hardener, tapos lagi nyo pong nakikita na mabilis siya matuyo, ibahin nyo naman po yung strategy nyo. Babawas po kayo ng konti doon sa hardener para medyo matagal-tagal po siya matuyo. Kasi kung halimbawa naman po kasi napadami talaga po yung hardener, makikita nyo pagpahid nyo lang po ng una, doon po lang doon sa minix nyo po na nasa baso, ay bigla siyang kukulo at uuso. Kasi meron po sa akin nag-chat at pinakit niya sa akin kung paano siya mag-mix at tinignan ko naman po, ang timbang niya ay 29, tapos naglagay siya ng hardener 0.1. Sobrang dami na po noon pag ganon. Huwag naman pong ganon. Tatansyahin nyo lang mga 5 to 10 drops lang po. Pwede na po yon. Kaya po tayo naglalagay po ng resin na may toner. Gawa po kasi ng kailangan po ng pinaka background base po ng forged carbon ay black. Ganun lang po ang gawin nyo guys para mas maganda po pag nalatag nyo na po yung forged carbon at hindi po yung pinaka background niya ay light. Ganon din po guys kung halimbawa po kayo mag-cloth skinning, pwede nyo naman po gawin po ng haluan nyo po yung resin na may toner para sa ganon, kasi minsan i-stretch po yung cloth at medyo lumalaki po yung puwang, nagkakaroon po siya ng butas. Kung maglalagay po kayo ng resin na may toner ay black po siya, hindi po siya masyado halata. Yun lang po guys ang paraan ko pag gumagawa po ako ng rail carbon fiber, at ito binabahagi ko po sa inyo step by step. At doon nga pala sa mga nagtatanong po sa akin na sa mga error po nila, panoorin nyo na lang po guys yung aking reveal tutorial rail carbon fiber doon sa aking bago pong YouTube channel, yung Ace Costume. Kung ano po yung pinaka profile pic ko po sa page ko, yun din po yung ginawa ko na rin din ng profile pic sa aking YouTube channel para mabilis nyo po mahanap. At dito po guys, nalagyan ko na po siya ng forged carbon. Inisa-isa ko po yung salansan po nito. Gawa naman po kasi ng forged carbon na gamit ko ay maganda at malapad po siya. Hanapin nyo po kung halimbawa po kayo bibili ng mga forged carbon, isa po to sa hanapin nyo, fabric cloth. Sa online lang po yan na order at doon din po ako umorder. Bali naka 2 banig na yata pa ako na itong forged carbon kasi gawa po kasi ng
mas maganda po talaga yung pagkasalansan po na ito kaysa dun sa mga nabibili po natin ng mga scrap. Talagang solid po talaga to at malinis sa paggawa. Tsaka yung detail po ng plastic, hindi po siya nag-iiba kasi nasasalansan po natin siya ng maayos. Hindi po katulad po kasi ng mga scrap, binubuhos po natin, kaya yung detail po ng flarings ay nag-iiba kasi kumakapal po siya, nawawala po yung mga design ng mga kanto-kanto, gawa po kasi ng patong-patong na yung inilagay po natin na forged carbon. Kung ito bibili nyo po guys, try nyo lang at malalaman nyo kung bagay gumawa, napakadali, pakalinis pag nakagawa na po kayo ng ganito. Bali guys, ang nagawa po natin po dito ng patong, 3 patong lang po ang ginawa po natin kasi nga nasalansan naman natin po siya ng maayos, ng maganda, kaya pwede po yung hanggang 3 patong, tsaka pwede na natin po siyang lihain. Sa mga nagtatanong din nga pala po kung ilang minutes daw bago daw mag-apply ulit daw ng resin. Ganito lang guys ha, hindi nyo naman kakailanganin na po yung mga 10 minutes to 15 minutes. Nasasabi ko lang naman po yun dati kasi gawa po kasi ng mga karamihan po sa mga gumagawa ay beginners pa lang. Kung sakali naman po kayo ay nakagawa na ng mga fiber, mapapansin nyo yan pag kayo nagtimpla po sa baso at tumigas na. Syempre hugasin nyo po yung brush nyo. Pagkahugas na paghugas nyo ng brush, pwede na po kayong mag-mix ulit ng resin. Pwede na po kayong mag-apply. Hindi nyo na po hihintayin yung 10 to 15 minutes. Every apply nyo po, kung titigas na po dun sa minix nyo yung natitira po na resin, kung alam nyo tumigas na, matigas na rin yung in-apply nyo dun sa ginagawa nyo mga fiber. At sasabihin ko na rin po dito sa video na to, yung aking ni-reveal po dun sa aking YouTube channel kung bakit daw butas-butas. Nahihirapan daw kasi sila pag magpipinish na daw sila pag nagtatop coat. Kasi mga guys, kung halimbawa naman po kayo na magta-top coat na kasi nag-final liha na po kayo, ito lang po ang lagi nyo tatandaan. Pag nag-final liha na kayo, syempre magta-top coat kayo. Huwag muna po kayo mag-top coat. Ang gagawin nyo, magpahid pa po kayo ng 1 beses po ng resin sa buong panel na ginagawa nyo. Dapat mahilamusan po siya. Pag nahilamusan nyo na po siya, pwede na po nyo lihain po siya ng 180. Ngayon, pag nalihan nyo na po siya ng 180 para mas mabilis, susundan nyo po siya ng 400. At pagkatapos nyo, pag napainalihan nyo na po siya ng 400, linisin nyo po siya ng maayos at pwede na po kayong mag-top coat. Ganun lang guys ang paraan para makagawa po kayo ng malinis at hindi na po kayo mamblema pagdating po sa pagpifinishing. Sa pagta-top coat nga pala po, ang gamit ko pong top coat, high solid clear na K92 333, at hindi ko na po siya nilalagyan ng thinner. Gawa po kasi ng saktong-sakto na po yon. Pag bumili po kayo ng K92, nakamix na po talaga siya. At kung lalagyan nyo pa po siya ng thinner, nasosobrahan na po siya sa lagnaw. Kaya sakto na po yon pag bumili po kayo ng K92 333. Bali hardener na lang po, catalyst na lang po ang i-mix nyo po doon para po siya ay pwede nyo na po siyang ibuga. May nag-chat na naman po sa akin. Ang sabi ko naman po kasi talaga na hindi na po ako magre-reply doon sa mga katanungan nyo po na bili po ng ganito, saan nyo po binili, ganun-ganon. Hindi na po ako magre-reply sa mga ganon. Kung halimbawa po kayong gumagawa po ng real carbon fiber na beginners pa lang po kayo, panoorin nyo na lang po guys ang mga aking video na shinare ko po. Ganun lang naman po kasi ang ginagawa ko pag gumagawa po ako ng mga ganitong project. At binabahagi ko po sa inyo dun sa mga taong gustong matuto. Kaya kung halimbawa magchat-chat po kayo sa akin na baka pwede daw isend yung link, pasensya na po mga guys, hindi ko na po talaga kayo mare-replyan. Kung gagawa naman kayo ng fiber,
Yun lang po ang masasabi ko. Panoorin nyo naman po ang aking video at marami po kayong matututunan dyan. Kung halimbawa mga guys ay magpa-final liha na kayo, di ba? Tapos sabi ko sa inyo, maglalagay pa kayo ng resin ng isang patong. Ngayon, ang gagawin nyo, dapat yung final liha nyo, ang ginamit nyo po na liha ay 180. Kasi po kung nag-finalihan na po kayo at ang gamit nyo ay 400 at magpapahid po kayo ng resin, hihiwalay lang po siya mga guys. Kasi gawa po kasi ng makinis po yung liha na gamit nyo. Dapat po medyo magaspang po siya para pagpahid nyo po ng resin ay smooth na smooth at wala po sa kanyang humihiwalay. Ganun lang guys ang gawin nyo. At binabahagi ko na po sa inyo yung mga pwedeng maging error pag ay gumawa na po ng real carbon fiber. At dito po guys, bali naka second coat na po tayo dyan ng tagda 2 patong. Bali pang third coat na po to na 2 patong ulit po ang gagawin po natin para po solid po ang ating real carbon fiber. Yun lang naman pong ginagawa po lagi guys pag gumagawa po ng mga ganitong project. Lagi pong 3 patong po yung ginagawa ko para solid na solid po yung kintab at yung quality, kitang-kita po talaga. Kung papakinggan nyo lang po guys yung mula umpisa hanggang katapusan, at marami po kayong matututunan dyan at lahat ng katanungan nyo ay masasagot na. Pero kung nag-skip po kayo, pasensya na lang po kasi hindi po kayo na kinig dun sa buong detalye po ng aking tutorial po sa inyo. Muli, marami po salamat. Kita-kits na lang po tayo next carbon. Bye bye.